your energy. Kung ikaw ay Aquarius, Sun, Moon, or Rising, or nasa Aquarius ang ibang placements mo, maaring may mensaheng nakalaan para sa iyo ngayon. Hindi aksidente na napadpad ka sa video na to. Sa dami ng content na pwede mong mapanood, dito ka dinala. Minsan ang timing ang unang message, kung ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, hayaan mong kunin mo lang ang bahagi ng reading na tunay na nagre-resonate sa situation mo. Hindi lahat ng message ay para sa lahat at normal lang kung may parte na hindi pa naangkop sa buhay mo. Bago tayo magsimula, mag-grounding muna tayo. Huminga ng malalim, isara sandali ang iyong mga mata kung ligtas gawin. Ibitaw mo ang mga bigat ng isip, ang pagod ng katawan at ang mga iniisip mong hindi mo kontrolado. Inaanyayahan ko ang Divine Creator, ang ating mga angel guides, spirit guides at mga energies na naglilingkod lamang sa pinakamataas na kabutihan. Naway maging malinaw, mapayapa at puno ng wisdom ang mensaheng matatanggap natin ngayon. Naway ang bawat salita ay magsilbing gabay, hindi takot, kaliwanagan, hindi kalituhan. At para sa iyo na unang beses pa lamang nanonood dito sa channel na to, isang paalala lamang, hindi ako kailanman ang unang nagme-message sa kahit sino para mag-alok ng personal reading. Kung may gumagamit ng pangalan, larawan o account na nagpanggap bilang ako at sila ang unang nagchat-chat sa inyo, huwag kayong maniwala. Maraming poser at mag-ingat palagi. At isang paalala, ang tarot ay hindi kapalit ng sariling desisyon, legal advice, financial advice, o medical advice. Ito ay spiritual guidance lamang. Ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Ang layunin ng reading na to ay bigyan ka ng ibang perspective upang mas malinaw mong makita ang situation. At kung isa ka sa mga hindi naniniwala sa tarot, welcome ka pa rin dito. Hindi kailangan na pareho tayo ng paniniwala para makinig sa isang mensahe. Maaari mo itong ituring bilang pagkakataon para magnilay, mag-reflect o tignan ang buhay mula sa ibang anggulo. Walang pilitan, walang bashing, respeto lang sa iba't ibang paniniwala. Isa rin itong paalala mula sa ating mga nakatatanda. Sabi nila, ang taong marunong makinig kahit sa bagay na hindi niya agad pinaniniwalaan ay mas malawak ang pag-unawa sa buhay kaysa sa taong agad humuhusga. Kaya salamat sa pagbibigay ng ilang minuto ng inyong oras. Ngayong Aquarius, napaka-controversial ng energy na lumabas sa reading na to. Hindi dahil tungkol sa third party, hindi tungkol sa ex, hindi rin dahil tungkol sa simpleng love life. Mas malalim pa rito ang ipinapakita ng energy. Ang nakikita ko rito ay maraming Aquarius ang matagal nang may dinadalang emosyon na halos wala nang nakakapansin. Isa sa pinakamalaking misconception tungkol sa Aquarius ay malamig sila. Detached, parang walang pakialam, parang mabilis mag-move on, parang hindi nasasaktan. Pero ang totoo, kapag Aquarius ang nasaktan, kadalasan hindi nila ipinapakita. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil ayaw nilang maging pabigat sa ibang tao. Mas pipiliin nilang manahimik kaysa mag-explain. Mas pipiliin nilang ngumiti kaysa umiyak sa harap ng iba. Mas pipiliin nilang sabihin, okay lang ako, kahit ilang gabi na silang hindi makatulog. At ito ang nakikita kong tema ng reading. May mga Aquarius na matagal nang nagbubuhat ng emotional weight na hindi naman talaga sila responsibility. May iba sa inyo na palaging kayo ang umiintindi, palaging kayo ang nagbibigay ng second chance, palaging kayo ang nag-a-adjust, palaging kayo ang nagre-rescue ng situation hanggang sa isang araw napansin ninyo, pagod na pala kayo. Hindi dahil mahina kayo, kundi dahil kahit gaano kalakas ang isang tao, may limitasyon din ang emotion. May ilan din sa inyo na nasa isang environment na matagal nang hindi healthy. Hindi lang ito romantic relationship, maaring pamilya, trabaho, kaibigan, business partner, o kahit mismong lugar na araw-araw mong kinagalawan. Pakiramdam mo parang hindi ka na lumalago, parang inuubos na lang ang paligid ng energy mo.
At ang mas nakakagulat, matagal mo na itong alam, pero pinili mong manatili. Hindi dahil gusto mong masaktan, kundi dahil umaasa kang baka magbago pa. Umaasa kang baka isang araw mapansin din nila ang halaga mo. Umaasa kang baka bumalik ang dating saya. Pero Aquarius, may mga bagay na sa buhay na hindi na talaga babalik sa dati. At hindi iyon failure. Parte yun ng growth. May isa pa akong nakikitang energy. May mga Aquarius na napakadaling lokohin, hindi dahil mahina sila, kundi dahil naniniwala sila sa kabutihan ng tao. Kapag may nangakong magbabago, binibigyan mo ulit ng pagkakataon. Kapag may humingi ng tawad, pinapatawad mo agad. Kapag may nagsabing, this time, seryoso na ako, umaasa ka naman na totoo. At minsan, dahil gusto mong makita ang mabuti sa isang tao, hindi mo napapansin ang mga red flags na matagal nang nasa harapan mo. Hindi ka talaga tanga, hindi ka mahina, napakalaki lang ng puso mo. At yon ang minsan ding dahilan kung bakit ikaw ang unang nasasaktan. Pero pakiramdam ko, may malaking turning point na papalapit. Hindi ito basta simpleng pagbabago. Ito ang klase ng pagbabago na pagkatapos nito, hindi ka na babalik sa dating version ng sarili mo. Ngayon, Aquarius, himayin na natin ang pinaka-center energy ng reading. At ang center energy natin ay the Hermit. Kapag lumabas ang energy na to, hindi ito tungkol sa pagiging lonely. Hindi rin ito automatikong ibig sabihin na mag-isa ka na habang buhay. Ang ipinapakita nito ay may panahon sa buhay na kailangan mong lumuyo muna sa ingay ng mundo para marinig mo ulit ang sarili mong boses. At sa totoo lang, pakiramdam ko marami sa inyo ang matagal ng pagod. Hindi lang physically, mas pagod ang isip, mas pagod ang emosyon at mas pagod ang kaluluwa. Kasi ang dami mong iniisip na hindi naman alam ng ibang tao. May mga Aquarius dito na habang natutulog ang lahat, doon nagsisimulang mag-overthink. Kapag tahimik na ang paligid, saka lumalabas ang lahat ng tanong. Tama pa ba itong ginagawa ko? Hanggang kailan ako maghihintay? Bakit parang ako lang ang lumalaban? Bakit parang kahit anong effort ko, hindi pa rin sapat? At habang tumatagal, mas lalo kang natutong kimkimin ang lahat. Hindi dahil wala kang mapagsabihan, kundi dahil pakiramdam mo walang makakaintindi sa'yo. Nakikita ko rin dito ang energy ng isang cycle na parang ayaw ng umusad, parang paulit-ulit ang problema, paulit-ulit ang disappointment, paulit-ulit ang pangakong napapako, paulit-ulit ang magbabago ako. Pero kapag lumipas ang ilang araw o linggo, bumabalik ulit sa dati. At dito pumapasok ang pinakamalaking lesson. Minsan hindi ka na dapat naghihintay ng pagbabago mula sa ibang tao. Ang tanong na dapat mong itanong ay, ako ba ang dapat magbago ng direksyon? May ilan sa inyo na matagal nang nagsasara ng mata. Hindi dahil hindi nyo nakikita ang katotohanan. Nakikita ninyo, ramdam ninyo, alam nyo, pero ayaw ninyong tanggapin. Dahil kapag tinanggap ninyo, may kailangan kayong bitawan, may kailangan kayong iwan, may kailangan kayong tapusin. At alam kong hindi yon madali. Pero Aquarius, may mga pinto na hindi bubukas hanggat hindi mo isinasara ang lumang pintuan. May isa pang energy na malakas, may isang tao o sitwasyon na sobrang bagal umusad. Parang laging may dahilan. Later na, hindi pa ngayon, hintayin mo lang, may tamang panahon. At ikaw, dahil mahalaga sa'yo ang loyalty, patuloy kang naghihintay. Pero ang tanong, may malinaw ba talagang direksyon? O pinapaikot ka lang ng sitwasyon? Isa pa na napansin ko, may mga Aquarius dito na financially independent o unti-unti nang nagiging stable. Hindi ito nangangahulugang milyonaryo ka na agad. Pero unti-unti mong natututunang tumayo sa sarili mong paa. Mas nagiging maingat ka sa pera, mas pinipili mo na kung saan mo binibigay ang oras at energy mo. Mas hindi ka na basta-basta nagpapagamit at ito ang hindi gusto ng ilang tao.
Kapag nasanay kasi silang lagi kang available, kapag nagsimula kang mag-set ng boundaries, bigla kang tatawaging nagbago ka, malamig, mayabang, selfish, pero hindi yun ang totoo. Ang totoo, natuto ka lang mahalin ang sarili mo. May energy rin dito ng reconciliation o muling pagkikita, pero gusto kong maging malinaw ha. Hindi ito automatic na ibig sabihin ay babalik ang ex mo. Hindi rin ibig sabihin lahat ng bumabalik ay para sa'yo. May mga taong bumabalik para humingi ng tawad, may bumabalik para tapusin ang hindi natapos, may bumabalik para subukan ulit, at mayroon ding bumabalik para subukan kung may access pa rin sila sa buhay mo. Magkaiba ang second chance at repeat mistake. Kaya wag mong pagsamahin ang dalawang yon. Isa pa, nakikita ko may mga Aquarius na matagal nang nagbibigay. Ikaw ang takbuhan, ikaw ang advisor, ikaw ang sandalan, ikaw ang laging present. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, biglang tahimik ang paligid at doon mo malalaman kung sino talaga ang totoong kasama mo. Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay nasa side mo at hindi rin lahat ng tahimik ay wala nang pakialam. Kaya ngayong panahon, mas obserbahan mo ang consistency kaysa sa matatamis na salita. Mas tignan mo ang actions kaysa pangako. Mas pakinggan mo ang katahimikan kaysa mga dahilan. Dahil ang katotohanan, hindi kailanman kailangang pilitin. Kung para sa'yo ang isang tao, hindi kanya pahuhulaan araw-araw kung mahalaga ka ba o hindi. Kung para sa iyo ang isang opportunity, hindi puro takot ang mararamdaman mo. At kung para sa iyo ang isang direction, unti-unti ka magkakaroon ng kapayapaan kahit hindi pa malinaw ang buong larawan. Habang pinagsasama-sama ko ang kabuoang energy, isang mensahe ang paulit-ulit na lumalabas. Hindi ka talo. Napagod ka lang at magkaiba ang dalawang yun. Kapag napagod ang isang tao, kailangan niyang magpahinga. Kapag natalo ang isang tao, kailangan niyang bumangon. Pero ikaw, hindi pa tapos ang laban mo. May isang authority figure o dominanteng energy ang lumalabas dito. Maaring ito ay isang boss, parent, partner, business associate, o kahit ikaw mismo na naging sobrang istrikto sa sarili. May mga Aquarius na matagal nang sinasabihan ng sarili nila na kaya ko pa, konti pa, isa pang chance, isa pang buwan, tiisin ko muna. Hanggang sa hindi mo na namalayan, ikaw na mismo ang nagiging pinakamahigpit sa kritiko ng sarili mo. Aquarius, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong matagal nang pinipiling hindi ito makita. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin, respetuhin o pahalagahan. May isa pang energy na gusto kong pagtuunan ng pansin, may disconnect. Hindi lang ito tungkol sa romantic relationship, may disconnect sa communication, may mga salitang hindi nasabi, may mga tanong na hindi nasagot, may mga closure na hindi naibigay. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang katotohanan, kundi ang katahimikan. Pero gusto kong sabihin ito, hindi lahat ng closure ay nanggagaling sa ibang tao. May mga pagkakataon na ikaw mismo ang kailangan magsabi sa sarili mo, tama na, pinatawad na kita, pinapalaya na kita, pinapalaya ko na rin ang sarili ko. At doon, nagsisimulang gumaan ang lahat. Pagdating sa career at finances, may nakikita akong unti-unting pag-angat. Hindi ito overnight success, hindi rin instant blessing, pero ito ang klase ng reward na pinaghirapan. May mga Aquarius na nagsisimula ng magtayo ng bagong plano, may gustong matutunan, may gustong simulan, may gustong pagkakitaan, may gustong baguhin ang direksyon ng career. Kung matagal ka nang may iniisip na project, negosyo, content, pag-aaral o bagong opportunity,
unti-unti nang bumubukas ang pinto. Pero kailangan mong alisin ang mindset na lagi mong inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa pangarap mo. Pagdating sa pag-ibig, kung may partner ka, ang reading na to ay nagsasabing kailangan ng mas malinaw na communication, hindi mind reading ang relasyon. Hindi sapat ang dapat alam niya. Minsan kailangan ding sabihin ng mahinahon ang nararamdaman. Kung single ka naman, may energy ng bagong connection sa hinaharap. Pero bago yon dumating, may emotional baggage pang kailangang bitawan. Kapag dala mo pa rin ang sugat ng nakaraan, kahit dumating ang tamang tao, mahihirapan kang paniwalaan ang mabuting intensyon niya. At ngayon, punta tayo sa huling mensahe ng Angel Oracle Cards. At ang unang Oracle card ay Child at Heart Chakra. Napakalalim ng mensaheng ito. May bahagi ng puso mo na hanggang ngayon ay naghihintay pa ring maramdaman ang security. Maaari nung bata ka, may pagkakataong hindi mo pa natanggap ang emotional support na kailangan mo. Maaring maaga kang natutong maging independent, maaring ikaw ang laging kailangang maging matatag, o baka palagi mong nararamdaman na kailangan mong patunayan ang sarili mo para mahalin. Hindi ito para sisihin ang nakaraan, kundi para maintindihan kung bakit may mga pattern kang paulit-ulit na nararanasan ngayon. Kapag ang inner child ay sugatan, minsan naghahanap tayo ng pagmamahal sa mga taong hindi naman kayang ibigay yun. Kapag ang heart chakra ay napagod, minsan nagbibigay tayo ng nagbibigay hanggang tayo mismo ang maubos. Kaya ang mensahe ng iyong mga gabay ay simple ngunit napakalakas. Piliin mong pagalingin ang puso mo, hindi lamang punuin to. Magkaiba ang dalawang yon. Ang pusong puno ng atensyon ay hindi laging healed. Pero ang pusong gumaling, hindi na basta-basta natitinag. Aquarius, sa susunod na mga linggo, obserbahan mo ang mga taong kusa na lang nawawala sa paligid mo. Huwag mo silang habulin. May mga pag-alis na hindi ka parusahan. Protection yon. At obserbahan mo rin ang mga bagong opportunity na tila dumarating ng hindi mo inaasahan. Minsan ang sagot na matagal mong ipinagdarasal ay hindi dumarating sa paraang inaasahan mo. Kaya manatiling bukas ang isip, bukas ang puso at matatag ang pananampalataya. Kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos ng reading na to, ito yon. Hindi ka hinihiling ng universe na maging perfect. Hinihiling ka lamang nitong maging totoo sa sarili mo. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nais mong mas maintindihan ang iyong soul path at ang mga potensyal na nakapaloob sa iyong natal chart, available ang aking PDF Workbook 1 Soul Purpose Discovery Through Birth Chart. At kung gusto mong matutunan kung paano basahin at i-decode ang sarili mong birth chart ng mas malalim, maaari mo rin kunin ng PDF Workbook 2, Decode Your Birth Chart. Available rin ang aking collection ng crystal bracelets para sa abundance, protection, self-love, at success bilang spiritual tools na maaaring maging bahagi ng iyong personal practice at intention setting. Kung nagustuhan mo ang reading na to, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at i-share sa kapwa mong Aquarius na maaaring nangangailangan rin ng mensaheng ito. Hanggang sa susunod nating reading, maraming salamat at naway gabayan ka palagi ng liwanag sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli!